Ang bawat isa sa atin ay may layunin. Makatulong sa pamilya, pag-aral na mabuti. at mapaunlad ang sarili. Huwag nating hayaan na ang kahirapan, Kumakalam na sumura. mababang pagtingin sa sarili, Sumupil nito. Oras na para sa pagbabago. Pag-usbong ang pangunahing senyales ng pag-unlad. Bilang kabilang tayo sa isang ika nga nila'y developing country, mulat tayo sa pagkakaiba ng mahirap at mayaman. Kung tutuusin, nasa atin mismo ang desisyon kung saan tayo ibibilang. Doon ba sa taong sandamakmak ang dahilan o yung taong gumagawa ng paraan? Sa mga kababayan natin ang naniniwala sa konsepto, ang mayaman ay lalong yumayaman at ang mahihirap lalo nga bang mahihirap. Ang dokumentaryong ito ay sumasalamin sa bawat Pilipinong nagsisikap at patuloy na umuunlad. Sa mga taong hindi pinayagang maging hadlang ang kahirapan, subalit ay ginawa itong inspirasyon upang bumangon at upang umusbong. Attorney Romel A. Gicolea, o mas kilala sa tawag na Vice Mel, ay nagmula sa Barangay Banlik, Cabuyao, Laguna. Punong guro sa mababang paaralan ng Banlik ang kanyang ina, samantalang ang ama naman ay trabahador sa isang pribadong kumpanya. Pangalawa siya sa magkakapatid at tahimik na bata kung ilarawan itong si Vice Mel ayon sa kanyang ina. Bagamat ay tahimik, magaling naman sa larangan ng baseball at laging isinasama sa camping ng Boy Scout. Average thinker lamang kaya hindi inaasahang magiging isang lawyer ayon ito sa kanyang ina. Nagtapos siya bilang magna cum laude sa kursong Political Science, Debater of the Year at Dean's Lister sa Universidad ng Santo Tomas. Nung araw? Mahirap. Graduate ako sa public school. Sa Banlik. Sino taga-Banlik sa inyo? Taga-Mamati. Sa katabi lang yan. Sa Banlik. Turan. Hindi pa masyadong hindi kompleto lahat. Ang merienda namin na nga tubo eh. Alam mo yung tubo? So, mga bata, wala pang Jollibee na, walang ano. So, simple na ano. Naka-short lang kami, naka-stepping. Alam mo stepping? Ang stepping na Spartan. Alam mo Spartan? Matibay kasi yun. At kahit pang basketball mo, itakbo mo, at tagal mo. Kaya yun ang ginagamit namin. Papalag naman ako, nanay ko sa kuro. Tatay ko sa mga kaya. Sa school, dahil nanay ko teacher. Ang bahay namin ay tabi ng school na kami. Kaya pag ako pumapasok, tumatagal lang ako sa kanya. School na, babalik naman ako, tatalon ulit ako sa kanya. Bakit ito ang dating bahay ni Michael? Sila dati nakatira ng pamilya niya. Ngayon, pinag-uupahan niya na lang. Bumahagi tayo. Nabilihan po pangit ng nanay niya na nagretiro siya bilang isang prinsipa sa Banlik. Ito, buong haba na ito ay pakaano nila. Kasalukuyan ngayon may mga nakatirang tao dito at ginagawa nga nila itong paupahan. Kung makikita nyo dito, sa side na to, ito yung dating paaralan ni Mel na kung matatandaan nga natin ay binanggit niya sa ating interview na isang lundag nga lang
ang pagitan ng bahay nila at ng school nila. Ilan po kayo magkakapatid? Dalawa lang. Kamusta naman po sila? Buti naman. Yung kapatid ko ay lalaki din. Ako ang bunso. Kayo po ang bunso. Yung panganay po, ano mo trabaho na? Kasama ko dito, executive assistant. Lahat kami, ang pumuna namin ay pag-aaral. Bawal sa amin ng isang kurso, tigda-dalawang kurso kami. Ang ultim ko ay nagtapos ng Bachelor of Arts. Tapos nila Business Administration. Ano po ang ambition niyo ng bata kayo? Ang ambisyon ko ay maging magaling na baseball player. Baseball player. Yeah, I became a member of the Philippine team. Hindi pa kayo tao, 1983. I played abroad in Asia Pacific. So, ang pananaw ko noon ay lahat ay bola. You play in different parts of the country. Hindi ko pumapasok. Even when I was in high school, papasok ako ay August. Di ba, ang start ng class ay June. Naglalaro kami sa Amerika. Ang team namin, yung children's baseball, tinatawag. It used to be called as President's Kids. Because it was then the late President Marcos who sponsored this team, who excelled in international competitions. So that was when I was then in elementary, even in high school. Then I was then in third year, high school. Nabago ang isipan ko. Natuwa ako dun sa gusto ko yung nakabarong Saka yung may na-apply, tapos ako nag-depensa, di ba? Ganda ng dating. Tapos yung mga sabi ng anak, tulungan niyo po tatay ko, di ba? Tapos abulabol siya anak. Dumating yung ama na ilabas mo. Nakakabit dun sa barong mo. Sabi ko maganda senaryo pala yun. Ganun pala yun ang pag-iba. Before you love playing balls, ngayon, di bro, ang gusto mo, there is honor in for being a lawyer. Sabi ko, maganda yung nagdidepensa. Kasalukuyan naman tayo nasa loob ng rest house ni Vice Mel. Kung makikita nyo, napakasimple lang ito. Itong buong kwartong to, ito lang ang kanyang tinutuluyan kapag mapapahinga siya dito sa bandig. Makikita nyo, napakasimple ng mga gamit niya. Sobrang spacious siya. Kasya-kasya lang siya para sa isa. Kung makikita nyo mga gamit niya dito, tulad nito. Ito yung frame niya nung nanalo siya sa baseball. Isang baseball cup. Tapos, yan ang natin. Volleyball. Makikita nyo, diba? Napakaganda. Tamang-tama lang para sa isang tao. At itong kainan niya. Ayan. Talagang siya lamang nakatira dito at magpapahinga na siya dito kapag stress na siya sa work niya or kaya naman ay talagang kailangan niya ng pahinga. Ano po ba nagtulak sa inyo na pumasok kayo sa politika? When I took the bar exam, you know bar exam? One of the hardest exam. So I prayed. Pero nung malapit na mabilis ang bar exam, you find out na lumalalim ang prayer mo. Sabi mo, Lord, kasama naman ako. That was some time, I took the bar exam in 1996. So 1997 is the release. So when I prayed, I studied law in UST, University of San Tomas. When I prayed, sabi ko, Lord, yung mga loko-loko nga, nangiging ako ba? Ako naman, I'll try to serve. And I make a panata. You know what is panata? It's commitment. Sabi ko, pasamba lang ako. The first 3 years of my life, I will give it to the people. The first 3 years of my life as a lawyer, I'll give it to the people. That was 2007. So I became the first lawyer of the barangay. Why is it very bad ang politics natin? Because there is a clear disparity of social-economic status. Social-economic status. Yung mayaman, lalo yung mayaman. Yung mahirap.
At ang masama dito sa mayaman, siya ang may access sa paggawa ng polisiya dahil siya ang may pera. At yung walang pera, ino-opera niya ng pera. Tatanggapin mo ang pera. Bakit? Kasi wala akong pera. Hindi pantay. Pero bigyan mo ang tsansa ng ordinaryong bata, ang ordinaryong mamamayan, makapag-aaral, makapagtapos ng pag-aaral. Ang tawag dyan, human capital. Kung alam niyong capital, sa business kayo, pera, that's capital. Pero there is this so-called human capital. If the government will spend so much money for the education of an ordinary one, it becomes a capital. Why? Because if you learn, you know your skills, you will have an employment. And if you have an employment, you will no longer depend on the politicians. You can stand on your own, and when you decide, you look for a better life. It's not the rich one, but the one who can serve and deliver development to people. I think, sabi nila lagi issue sa akin, ba't nananalo yan, wala naman pera. Totoo naman, kahit din ngayon, ang issue lang sa akin ay walang pera. But I guess, ito yung baloktot na kaisipan. Kaya nga lumalakas ang loob ko. If I can change the mind of the people. Kasi sino pang susunod? Kayong mga magagaling, kayo nag-aaral. Kahit kayo magaling. Pwede bang sasabihin ko sa inyo? Ay, hindi kayo pwede sa politika. Wala naman kayo. Kahit magaling. Tapos yung hindi magagaling, nagkataon lang anak ng politiko. Nagkataon lang maraming pera. Ay sila ang... It's not right. It's not right. It must be for the one who deserves. Pakita mo magaling ka. Dahil lang aawakan mo, ayaw paglilingkuran sa akin. Sa bayan. Diba? Yan an example. It's not money. It's public service. Kayo, kaya nyo gawin. Paano na yung susunod? You have to make your own road. Daan, anong daan yan? Hindi ko alam ang tawag sa daan. Matuwid, maayos na daan. Pero there must be a way. Bakit? Meron pong susunod sa akin. Kayo, mas magagaling pa sa akin. Kayo ang susunod. Pero kung walang gagawa ng daan at matatakot, wala na tayong pupunta. Kawawa ang bayan. It's not because something na napakita mo you deserve. You deserve. Anong gagawin mo? You say, maulad ng bayan. Paano? Can you tell? Paulanin mo sarili mo. How can you prove? You can improve. The others, if you cannot improve. Why? Through education. Because you are being tested. You need discipline. How can you pass if you are not reading your lesson? How can you pass? With more reason, kung ang bayan, nahawa ko mo, di ba? You must pass sa gobyerno. Why? Ang unang konsepto natin sa gobyerno, government is a welfare state. Tagapag-alaga ng tao. Government is yaya. You know what yaya? Nagkasakit ako, magagamot sa'yo. Ako bahala sa'yo, ako magpapakain sa'yo. But, that is the bureaucratic concept. That is the old concept. Ang gobyerno ay hindi tagapag-alaga ng tao. Ang gobyerno ay tagapaglabas ng galing ng kanyang tao. Dahil pag pinalabas mo yung kanyang galing, hindi na siya aasa sa'yo. Dahil tatayo na siya mag-isa at bubuhay niya ang sariling pamilya at ang bayan. That's the right concept of the state. That is the new concept. Ang tanong mo, saan kang side pepesta sa buhay mo? Doon ka ba sa tinutulungan? O doon sa tumutulong? Di ba? Yan tanong mo. May trabaho ka, meron ka pa nakikita, makatulong ka. Wala kang trabaho, hindi ka tutulungan. Gagawa ka ng pamilya. Feasible ba? Lagi ka namin bad. Design tayo para hindi naman alatsamba lahat yan eh. Bakit? It's not a gamble. It's something that you earn. Something that you earn. Malayong mararating. Sabi ng World Bank, how can you determine development? Simple lang. Because of so much money, no, there's no development. Ang development daw, mabawasan mo ang kahirapan, mabawasan mo ang hindi pagkakapantay-pantay,
at mabawasan mo ang kawalan ng trabaho. How can you do that? You equip your people with learnings. When they have their own knowledge, they will have a job. And if they have a job, they will survive. You lessen poverty. That's the way I look at it. Kaya ako pumunta sa school para kaya nga hinahasa, di ba? Hinahasa. Hindi ka uulit kung hindi ka magsisikat. Na dapat maging maliwanag. Saan ba pupunta itong ating pinag-iaralan? Eh di ba't para sa sarili, para sa pamilya, para din sa mga. Kayo, pag nagtagumpay kayo, ay pakita nyo, tulungan nyo pamilya nyo, yung mga magulang, later on, kayo rin mamumuno dito sa bahay. Diba? Sige po, tapos na po tayo. Maraming salamat po. Okay. Dalaw niya Okay. lang po kami. Maraming salamat. Kailan nga ba tayo mamumulat sa tunay na ibig sabihin ng buhay? Tayo mismo ang gagawa at kikilos upang maisaayos ang estado ng buhay na ikinakaharap natin ngayon. Magsilbi sanang aral ang salitang pagkukusa para maiangat ang ating sarili. Napatunayan sa dokumentaryong ito na ang bawat individual ay may kakayahang mapaunlad ang kanyang sarili. Kung hindi nga lang natin paiiralin ang ating katamaran, magandang buhay ang ating makakamtan. Ito po si Patrick Garcia, I Documentaries.